Magandang araw po dyan sa Pilipinas. Ako po si Paz Albert. Ako rin po ay magbibigay ng pasasalamat at pagpupugay sa buhay ni Ate Rich. Ang unang encounter ko po sa kanya ay sa church na kung saan ako ay first timer na attender before. And then, pinag-pray niya kagad ako. Yung kagad, di ko talaga makalimutan. Pinag-pray niya kagad ako. At ang word na nasabi niya, at yung ibang words na binanggit niya sa kanyang prayer, di ko na matandaan. At ang di ko lang makalimutan po talaga is yung word na mightily. Yun lang. Few years after that, ay yun nga, di ko po lubos akalain na magiging sister-in-law ko siya. So, asawa ko po yung nakababatang kapatid niya na si Al Jane. Nandiyan po siya sa Pilipinas. Pasensya na po, hindi po ako naka-uwi dahil sa maraming restrictions. So many things dito sa... And yun nga, in behalf of Sylvania family, ako po, si Albert, si Al Jane, si Gabe, or kilala nyo sa bilang Gabo, si Gwyneth or Gwen, saka si Josiah or JP. Tatlo lang sila, si Gabo, si Gwyneth, saka si JP or Josiah. Kami po ay lubos na kapasalamat sa buhay ni Ate Rich. Siya po ang amin pong number one cheerer, encourager. Ibang klase siya mag-disiplina sa amin. On the opposite spectrum siguro masasabi ko kasi based doon sa narinig ko mga pasasalamat ninyo, siya ay always available sa inyo. Kami naman po ay always available naman sa amin, but in a different way. I believe na lagi siya nalangin sa amin din. And sa kanyang pong pagiging quiet, silent, but yung presence, yung even yung mga unspoken words, it meant a lot. So sa amin, we were taught or admonished, encouraged by Tita Rich in a different way, pero napakalaking impact sa amin. Bilang mag-asawa, bilang family, sabi ko nga siya yung number one cheerer namin. So we cannot thank her enough. Kuya Gary, David, Shafat, and sa kanya mga kapatid ni Ate Rich, napakapalad nyo at meron kayong isang woman of God, naging part ng buhay nyo na malapit sa nyo. You grew up together and work together in the kingdom of God. Although malayo siya sa amin, but she was always available. So nakita ko at kung paano niya kami tulungan sa spiritual growth. And nung nag-asawa po kami ni Al Jane, I can say na parang she is a raw gem na maraming kailangan i-polish, and Tita Riz was so patient. And nakita nyo naman ang product, ng result ng pagiging hindi nag-give up ni Ate Rich sa amin. So, in our journey sa Christian life, malaki po siyang tulong. The family of Cobrado Aris ay part na ng aming spiritual growth. So, I know na it may seem na, di ko nasabi ito nung buhay pa siya. But, I can say na through unspoken words, I have already expressed my thanks, gratitude kay Tita Rich, Ate Rich. And
this Thanksgiving speech na ginagawa ko ngayon is for the rest of us na nakakarinig. Those who have been impacted by her life, yung pagpaano siya mag-ministry. So I can say na not only myself and my family dito sa Calgary, pero even yung maraming mga kapatid natin dito sa Gia, Calgary ay na-bless din sa buhay ng mag-asawang Tito Gary at Tita Rich. So patuloy po kayo na maging kabahagi ng aming growth, pagpapala sa Kingdom of God. And again, I cannot thank her enough. So this Thanksgiving may not be enough, but I know yung much better yung appreciation na maririnig ni Ate Rich from our God. So I believe na kahit hindi siya nakapunta dito sa Canada, kahit na in-invite namin siya several times, I know na yung pinuntahan niya is much better place than any other place dito sa lupa. So I am happy and sad. So sabi nga nila is a bittersweet. It's sweet, but it's bitter. We are happy, but we are sad. But ang nakakatuwa po doon is that it is a life well lived. A life that has impacted so many lives and made a big difference sa life ng marami. Praise God, glory to God sa buhay ni Ate Rich. Marami pong salamat. God bless sa inyong lahat.